Amen! Palakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Happy New Year po sa inyong lahat. Yan, praise God. Ang boses ko po kahapon, boses duwende. Sabi nga nila. Ganyan boses ko kahapon po talaga as in. Praise God. Yan, una ko na pong pinagpapasalamat sa Panginoon yung pag-heal niya sa aking boses. Bagamat para mga pagsalita po sa inyong harapan. And for me, that is more than enough. Dahil ayoko pong habang nagsasalita ako dito, pinagtatawanan nyo ako dahil yung boss ko, hello mga kapatid! Diba? Ayaw nyo naman po siguro galit si pastor. Higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nandito po kayo. At yun po ay isang malaking bagay po sa amin dahil ibig sabihin, inuuna natin ang Panginoon. Isa pong bagay yun na binigyan po natin ng halaga sa mga lumipas po na araw. Alam natin na ang sarap gumising ng hindi maaga. Diba? Kasi wala namang mga pasok. Tapos, busog, puyat. So, tendency talaga sa atin, hindi gumising ng maaga. And nagpapasalamat ako sa Lord kasi nagbigay po tayo ng time para po maglaan ng oras para sa ating Diyos. Sa unang linggo po ng taon na ito, ay inuna po natin ang Panginoon. Amen? Hindi po yung ibang bagay. Kasi kanina, natatawa lang ako na si Pastor South, si Ian Boy. So it's Sunday today, where are we going? Sabi niya. Sabi ko sa Jollibee. Tapos sinulit niya, where are we going? Sunday today, sa mall. Yan po yung kadalasan ginagawa natin. Dahil siguro, ito na yung huling, ito na yung araw ng bakasyon and ang gusto natin, kasama natin yung ating pamilya. But then, of course, kung meron tayong uunahin, ay higit sa lahat ay ating Panginoon dapat. Amen? Siguro naman pinagpala kayo ngayon pa lang dahil naramdaman nyo na ang Panginoon, naranasan nyo na kagad siya. 4 na araw na ang lumilipas, mga kapatid, mula nung nag-umpisa ang taon ng 2026. And I believe marami po sa atin ang makakapagpatunay na pinagpala na tayo ng Diyos, 3 araw pa lang ang lumilipas. Amen? So sa araw po na ito, mga kapatid, ay tutungo po tayo sa isang panibagong tema at yun po ay ang The Walk of Trust. Sa iglesia pong ito, madalas pag nagdi-January, lagi tayong new. Kasi nyo, di ba? Nag-iba tayo ngayon ng tema. Hindi tayo ngayon sa bago. At hindi rin naman tayo sa luma. Pero nandito po tayo ngayon sa paglakad na meron pong pagtitiwala sa Diyos. Kung napansin nyo po, sa mga awitin natin kanina, ay nakatuon po tayo sa paniniwala, sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos, at maging sa pagkilala sa Kanya pong kaluwalhatian at kapangyarihan. Dahil ngayon pong umpisa ng taon, ay hindi po, naniniwala ako bilang mananampalataya, na hindi po ito tungkol sa mga bagong bagay na sisimulan natin. Hindi rin po tungkol sa mga bagay na we will be looking back and evaluate. But today, and sa mga linggo pong dadaan, ay marapat po na tingnan natin ating mga sarili. Ngayong bagong taon, lalakad nga ba ako na merong pagtitiwala sa Diyos? Amen? Ngayon po, bago tayo magsimula, gusto ko pong, kung meron po kayong mga dalang notebook dyan, na ginagamit niyo po talaga para sa pagsusulat, take notes ng Sunday service, or sige, kung wala, yung mga cellphone nyo na lang, sa notes, hindi po sa text message o sa messenger, sa notes, isulat nyo, o i-type nyo, yung isang bagay na aasahan nyo mula sa Panginoon. And then you will be looking back on that on December 2026 at tingnan natin kung yun ba ay tinugon ng Diyos o hindi. So, isang bagay, 1, 2, 3 bagay. Pwede yang isang bagay na hinahangad mo o isang bagay na gagawin mo for the rest of the year na pagdating ng end of this year ay babalikan mo tapos titingnan mo, dinala nga ba ako ng Diyos dito sa bagay na sinulat ko? Okay, go! Go!
Doon tayo sa cellphone natin or kung meron tayong notes, pwede nating isulat doon. Come on, come on, come on. Come on, come on. Lahat po tayo. Lahat punta tayo sa cellphone natin. Huwag naman po sa kamay isusulat ha. Mabubura yan mamaya. Yung sincere sa puso natin, something that we will be looking forward, pwedeng ganun. Yung inaasam natin mula sa Diyos. Or something na gusto natin i-commit sa Panginoon this year. Lord, mula ngayong araw na to, every 5:30 or 5, magde-devotion ako every day. Kaya, lalagay mo doon sa notes mo. Tapos look back on December 2026. Yan na nga ba? Dinala ba ako ng Diyos sa bagay na yon? Palagay natin, no? Manatiling buhay hanggang 2028. Come on, come on, come on. Yan. I-save nyo yan. Huwag nyo na pong anuhin yan. Sabi nga, parang ano yun eh, sabi sa akin nung executive director namin sa dati kong trabaho. Pag nag-invest ka sa stock exchange, i-imbak mo na dyan, tapos huwag mo nang silipin ulit. Lumipas sa mga dekada, doon mo na lang balikan. So tayo ngayon, pwede yan, goal natin for this year, and then let's look onto it, December 2026, kung sino man yung magsasalita dito sa December 2026, balikan natin yan. Tapos tingnan natin saan tayo dinala ng Diyos sa isang buong taon. Amen? Yan. Tapos ba? Nako, napakadami. Hindi po New Year's resolution ang susulat natin dito, mga kapatid. Ha? Yung gusto lang natin makamtan, realistic, something na gusto natin commit sa Lord this year. Okay? So, tayo po ngayon ay dumako sa ating mensahe. Tapos ba? Tapos na kayo? Okay na? Okay? Natapos na ang taon, mga kapatid. 2025 is over. Amen? As sino dito yung magsasabing pinagpala siya isang buong taon? Amen. Thank you, Lord. At ngayon, kultura ng mga tao, pagdating ng bagong taon, magsimula sa isang panibagong simula. Diba? Kultura na, hindi lang po sa mga Kristiyano, kultura na talaga ng tao na pagdating ng January, okay, New Year, New Me. Yan ang sabi nila eh. So, parang wala pa naman nagbabago sa akin bukod sa boses ko. At sa buko po, ito proud na proud po ako, no, sabihin sa inyo na yung buko po hindi na mahaba. Dati ang buko hanggang dito. Ngayon maiksi na po talaga siya. Kasi, ewan ko, nahahaselan na ako mag-ayos everyday na ang haba-haba ng buko, hindi naman nakakapogi. Diba? So, pinaiksiyan ko na po yung buko and sabi ko nga, New Year, New Me. So, isa po sa mga bagay no, na lagi natin tinitignan every New Year is magsimula sa isang panibagong mga plano, panibagong goals, panibagong objectives sa buhay. Ngunit bilang isang Kristiyano, ano nga ba ang tunay na esensya ng pagpaplano para sa ating mga buhay? Makikita nyo sa labas, marami gumagawa ng New Year's resolution, marami naglalagay sa Facebook nila na this year, ito, magiging ako na to, I'd rather choose peace, I'd rather choose my safety, blah, 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 blah. Lahat sa Facebook makikita mo. Ngunit bilang isang Kristiyano, paano nga ba natin sisimulan ang ating taon na merong pagsandig at pagtitiwala sa ating Panginoon? Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita po ng ating Panginoon mula po sa Proverbs 3, verses... Diba? Alam na ng mga tapos sa Proverbs 3. Proverbs 3 verses 5 to 6. Ang sinasabi po dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Sa Pilipino, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa araw po na ito.
At Panginoon, wala po kami ibang hinihiling, kundi turuan niyo po kaming magtiwalang lubos sa inyo. Ang lahat po ng bagay, Panginoon, ay nais po naming ialay upang, Panginoon, sa inyo pong harapan ay makita niyo pong kami ay tunay na meron pong pagtitiwala sa inyo, O Diyos. Turuan niyo kami sa oras na ito, Panginoon, na mas lalo pang maging reliant sa inyo, O Diyos, more than our own intelligence and wisdom. At patuloy, Panginoon, na hindi po kami maging mapagmalaki sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ay, rule number 1 tayo ng mga kapatid. Rule number 1, palakpak sa Panginoon, palakpak. Yan. So, kitang-kita nyo naman sa mga verse na binasa po natin, ano? At ang ito po pamagat sa araw na ito ay ipagkatiwalang lahat. Ipagkatiwalang lahat. Sa English kasi ito, ay, ano yung sabi? Sa English, everything, ay, yung nilagay mo? I trust everything to you, God. So, medyo mahaba. So, mahaba. So, lagay natin dito, ipagkatiwalang lahat. Kayo ba, naranasan nyo bang iiwan yung bahay nyo sa someone na, basta sa someone, yung, iwan ko muna sa yung bahay, may nakaranas kayo sa ganon? Naranas na, meron na. Noon po kami sa Ilocos, naranasan namin iwan yung bahay namin sa aming kapitbahay kasi kami ay pupunta ng Manila. And then sa aming surprise, after isang mahabang panahon pag-uwi namin, yung mga pader ng bahay namin, meron na mga Crayola. Siguro dahil yung pinagbantay po namin, meron mga anak. So, mula po noon ay hindi na po pinagkatiwala ng mga magulang namin yung bahay namin sa hindi nila kakilala o hindi kapitbahay. From then on, ang bahay po namin pinagkatiwala na namin sa someone na mapagkakatiwalaan talaga namin. And yun po yung mga kapatid ng nanay ko. So mula po nung pinagkatiwala po yun sa mga kapatid ng nanay ko, ang aming pong bahay, kahit wala po nakatira doon sa Ilocos, ay naaalagaan. Dahil, bakit? Kasi yung pinagkakatiwalaan mo ay totoo pong tumatrabaho para doon sa isang bagay na pinagkatiwala sa kanya. Ngayon, ano po ba itong pinag-uusapan natin? Bakit napunta tayo sa bahay nyo sa Ilocos? Ay, ito po isang bagay ng mga kapatid na dapat makita po natin today. That when you entrust something to someone, pag pinagkatiwala mo isang bagay sa isang tao or sa isang, sabihin natin, sa isang someone, ay dapat ipagkatiwala mo na ito sa totoong mag-aalaga, sa totoong bibigyan ka ng kapayapaan sa pinagkatiwalaan mo. Hindi po pwedeng ang pagtitiwala natin, ay pagkakatiwala natin sa bagay, tapos maya't maya, chinecheck mo, okay pa ba yung pinagkatiwala ko sa'yo? Diba? Yung mga puso natin, nung pinagkatiwala natin ito sa iba, ayan na, nagtitinginan na naman sila. Puso pa lang tayo, mga kapatid. Yung mga puso natin, pag pinagkatiwala natin sa ibang tao, inaasahan natin na hindi tayo nito sasaktan. Diba? Kaya po tayo ngayon, mga kapatid, sabi nga natin kanina, ano ba ang esensya ng pagpaplano sa isang Kristiyano? Ang esensya po sa atin ay, ipagkatiwala nating lahat sa isa na alam natin na mapagkakatiwalaan. Amen? Ito pong binasa natin ng mga talata kanina, originally, ito po ay parte ng kawikaan o ng wisdom literature sa Biblia. Ito pong Proverbs 3, ang larawan po nito, imahe po nito ay isang ama, isang tatay na nagpapayo sa kanyang anak. Pag nabasa nyo po yung 3 verse 1, makikita nyo po doon na ang isang tatay ay nagkikipag-usap sa kanyang anak. At ito po ay mga payo kung paano siyang dapat mamuhay sa harap ng ating Panginoon. Kasi in the last parts ng Proverbs 3, makikita nyo po doon na huwag mong kaliligtaan o do not despise the commandments of the Lord. Sundin mo ang Panginoon. Iyon po ang kabuuan ng Proverbs 3. Ito po ay payo ng isang ama para sa kanyang anak. At tingnan po natin ngayon, mga kapatid, ano ba ang ipinapayo ng ating ama sa kung anong gagawin natin this year. Amen? Tarungin mo, kausapin yung katabi, sabihin mo sa kanya, kapatid, makinig ka sa ating ama. Ay, hindi po ako, ha? Si Lord. Okay.
Ang first natin makikita, no, mga kapatid, sa verse 5, sinabi po doon, magtiwala ka ng buong puso. So, ang unang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon ay buong pusong magtiwala. Buong pusong magtiwala. Ang awkward ng boses ko. Pasensya na po kayo, ha. Talagang wala eh. Tinamaan po si Pastor ang malat. Buong puso tayo magtiwala. Sinabi po doon, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Ito na yung tubig ka doon. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. At bakit nga ba, no? And yes, mga kapatid, buong puso ang hinihingi ng ating Diyos sa atin this year. Buong puso. Sabihin nga natin, buong puso. Sabihin mo sa katabi mo, buong puso. Yan po ang hinihingi ng Diyos sa atin, na magtiwala tayo sa Kanya o ipagkatiwalang lahat ng buong puso. Amen? Ngunit, tanong, bakit nga ba buong puso? Ito, nag-uusap kami ni AJ kagabi doon sa may pinto. Sabi ko, tatapusin ko pa yung preaching ko. Sabi niya, uy, grabe yan. Sabi ko, ito ang problema ko, sabi ko kay AJ, problema ko, pag meron lumalabas sa mga tanong, base doon sa mga binasa ko, nag-over-analyze ako. Parang, Lord, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito? So may tendency ako na, Lord, bakit buong puso? And then, sa pag-aaral, no, hindi naman po tayo finifail ng Lord. Pag meron tayong tanong, sinasagot naman niya. Bakit nga ba buong puso? Ayon po sa Biblia, ang pagtitiwala po ay dapat buong puso. And in the original Hebrew text, doon po sa original na Hebrew text, na ang ibig sabihin po ng puso ay leb. Ang ibig sabihin po ng puso o leb ay inner man, mind, will, at heart. Ha? So, hindi lamang po natin pinag-uusapan yung puso. Nung sinabi po ito sa Proverbs, tinutukoy po ng manunulat ang buong katauhan, pag-iisip, yung layunin o kalooban at ating puso. Now, kung tayo po ay magtitiwala o buong pusong magtiwala sa ating Panginoon, kaakibat po nito ang una, ang ating will. Will. O ang ating pipiliin. Pag nagtiwala ka sa ating Panginoon, lahat ng pipiliin mo, okay? This is the other way around. Baka kasi isipin nyo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, magtitiwala ka sa anong pipiliin ng Lord. No. Pagkakatiwala mo ngayon sa Lord kung ano ang pipiliin mo. Okay? Ang ating mga pipiliin. Si manliligaw A ba o si manliligaw B? Ayoko sabihin boyfriend A, boyfriend B. Maling-mali naman yun. Diba? Si job offer A o si job offer B? Si business venture A o business venture B? Diba? Si ayuda A o si ayuda B? Parehas. Kunin lahat. Diba? Lahat ng ating pipiliin, mga kapatid, ay ipagkakatiwala natin sa Diyos ng may buong puso. Nung sinabi po ito, mga kapatid, ang unang lumabas sa isip ko, anong ipagkakatiwala ko sa Diyos? Kasi sabi, napaka-vague po na pag tinignan nyo, trust in the Lord with all your heart. Anong pagkakatiwala ko sa Lord? Yun ang una ko tanong. And then, nung nababasa mo yung heart, mind, will, heart. So, una mong pagkakatiwala sa Diyos ay yung lahat ng iyong pipiliin sa buhay. Mula sa oras na ito, hanggang sa mga susunod na panahon, ipagkakatiwala mo sa Panginoon kung ano ang pipiliin mo. Amen? Next, mind. Ang lahat ng ating mga dahilan at layunin. Ang ating buong kaisipan. Lord, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking kaisipan. Na hindi ako mag-isip ng ayon sa sarili kong nais. Kung meron akong mga dahilan, Lord, pagkakatiwala ko sa inyo, yung lahat ng layunin ko this year, ipagkakatiwala ko sa inyo. Layunin ko this year,
kung ako po, halimbawa lang kung ako ay 92 kilograms, which is hindi po talaga halimbawa, yun po yung totoo. Kung ako po ay 92 kilograms, grabe yung tawa nyo Kunti na lang, pwede na akong katayin, 100 kilos yung kanakatid daw. Nagre-reply kami ng ubo, sino yung umubo kanina? Kung ang layunin ko this year ay from 92, maging, sabi na nating 82, yan. From January to May, ay ipagkakatiwala ko sa Panginoon yung layunin ko na yun. Lord, layunin ko po na mabawasan yung timbang ko this year. Pagkakatiwala ko po sa inyo itong layunin ko na ito. Anong dahilan mo, Mark? Para po hindi na ako mag-maintenance. Okay. Pagkakatiwala ko sa Lord yan. Ganun po ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? And lastly, kakibat din ito ang ating mga desire. Ang ating mga nais. Lord, ito yung pinakamatindi dito. Kaya po siya hinuli. Lord, desire ko po, Lord, this year na maging buo po ulit yung pamilya namin. Pagkakatiwala ko po sa inyo, Lord. If totoo pa rin ng Diyos, go. If no, thank you, Lord. Alam niyo po, ever since po na ako po ay na-komisyon bilang kasama po dito sa kapastoran, nagkaroon na po ako ng privilege mag-lead ng prayer sa mga pamilya. Hindi na lang po tayo dahil Kristiyano, kundi dahil naniniwala sila na, ay, pastor to, pwede to mag-pray. Alam yung mga ganon? So, nung New Year po, nung New Year ay nagkaroon din po ako ng privilege para mag-pray sa buong pamilya bago po kami kumain ng amin pong New Year's Eve dinner. Kasi hindi po kami nagme-media noche sa bahay, ano? Hindi po dahil bawal, kundi matatanda na po yung mga magulang ko, mas pipiliin po nila matulog kaysa po makisabay sa mga kainan. So, bago po kami kumain, nag-pray po kami, bilog, after namin mag-picture-picture, yung mandatory pictorial, pag New Year's Eve. Ang prayer ko po that time is, sabi ko doon, Lord, turuan niyo po kami na kung ito man ay success, challenges, o failure, kung ito man ay health, sickness, or even death, turuan po nyo kami na magtiwala na ito ay sa kalooban ninyo. Kasi hindi natin alam Kaya gusto nating mabuhay hanggang sa 2027. Gusto natin healthy tayo the whole year round. Gusto natin matagumpay tayo the whole year round. Pero hindi natin alam. Kaya nga yung desire natin, pagkatiwala natin sa Lord, nahayaan natin ang Panginoon yung magdesisyon. Meron tayong sariling kagustuhan, yes. Pero meron din pong kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Bilang sabi nga natin last week, nakipag-isa tayo kay Kristo, ipaubayan natin kay Kristo yung mga bagay na hindi na po natin kayang kontrolin. So this year, kung ikaw po ay meron pa rin pain sa puso, dahil sa mga nangyari last year, ay pagkatiwala nyo na po sa Panginoon yung mga pains na yan. Kung meron pa rin tayong dudas kung anong kayang gawin ng Panginoon sa atin this year, pagkatiwala nyo na sa Diyos yan. Our desires, mga kapatid, hindi po dapat ito i-hinder kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa atin. So meron tayong gustuhan, yes Lord, I offer it unto your feet. Ikaw na pong bahala dyan, Panginoon. Basta ako po magtitiwala ng buong puso sa inyo. Amen? Palapakan po natin ating Panginoon. Ang pagtitiwala po sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po nangangahulugan na lahat po na mangyayari sa buhay natin ay iaasa na natin sa Lord. Alam niyo yung ganon? Yung, okay, uupo na lang ako dito, Lord, no? I'll give you the way. Bahala ka na, Lord. Hindi po ganon ang pagtitiwala sa ating Diyos, mga kapatid. Kung babalikan natin, ang Proverbs o Kawikaan ay parte po ng wisdom literature. At kahit kailan, hindi po tinuro ng Proverbs ang maging tamad. Yun yung isang bagay na napansin po natin sa Proverbs, no, mga kapatid. So pag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, hindi po tayo tinuturuan, no, mga kapatid. When we say trust in the Lord with all your heart, hindi po tinuturo sa atin, no, mga kapatid, na hindi na po magplano. Kaya nga po, diba kanina pa lang, sabi ko, maggusto tayo na plano nyo, gusto nyo mangyari this year, okay lang yan. Even this church, ginagawa po nito magplano, halos every month pa nga .
Bakit? Kasi hindi po tayo pinagbabawalan ng banal na kasulatan na magplano para sa mga kanya-kanya nating buhay. Ang katotohanan, mga kapatid, yung mga pinaplano natin, yan po ay bunga ng wisdom na nilalagay sa atin ng Panginoon. Hindi ka naman siguro magpaplano ng masama para sa sarili mo. Diba? Kadalasan, tayo nagpaplano ng masama para sa iba. Kaya po kung natutuwa kayo sa wish ni Kara David, ay wag po mga kapatid. Wag po kayo matuwa sa wish ni Kara David na may namamatay po ha. Hindi po maganda yun. Ang atin pong ang atin pong pag-asa ay nawa na maibunyag kung sino yung totoong nagkasala. Di ba, wag po tayo yung Christmas wish ko mamatay lahat ng korap. Ay, wag naman pong ganun. Ha? Makulong, mapanagot, di ba, yung totoong hustisya po, hindi po kamatayan. Amen. O nasa politika na tayo, no, mga kapatid. Di wala na sa 2026 yan, 2025. Kung ano man po yung plano natin, no, ang totoong pagtitiwala sa Diyos, kung ano man ang plano natin, mga kapatid, di ba, nagplano ako, Lord, nais ko po this year na makumpleto po namin yung pamilya namin, maayos po kami. Ang totoong pagtitiwala ng buong puso sa Lord ay kapag ang Diyos na ang kumilos at ito ay hindi ayon sa plano mo, ay kinikilala mo pa rin na mas alam ng Diyos ang makakabuti para sa iyo. Yun po ang pagtitiwala sa Lord. Lord, gusto ko maging summa cum laude, pero hindi hindi niloob ng Diyos ang mangyari sa iyo yun. Okay, Lord, mas alam mo kung anong mangyayari sa akin. So after 10 years, naging CEO ka ng kumpanya. Diba? Hindi natin alam. Again, sabi nga natin, the desires of our heart, alam ng Diyos yan. Pero meron din gusto ang Panginoon para po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa madaling salita, no, mga kapatid, ang pagtitiwala po ng buong puso sa Diyos ay pagbibigay daan sa Kanya upang pagharian ang ating pag-iisip, lahat ng ating nais, at lahat po ng ating mga desisyon. Amen? So this year, ang pagpapayo po sa atin, una tigit sa lahat, ay pagkatiwala muna natin sa Kanya lahat ng merong buong puso. Amen? Amen? Number 2, huwag sa sariling karunungan. Okay? Nung una, iniisip ko, ito po ba ay babala? Pero tinitignan ko, ito rin po pala ay isang command. Huwag sa sariling karunungan. So pag tinignan nyo po mabuti, parang hindi ganun kakonektado. Magtitiwala ka sa magtiwala ka sa Diyos ng iyong buong puso. Sa English po kasi, hindi po sinabi doon na manalig o manangan. Yun kasi kadalasan sabi natin In English, sinabi po doon na do not lean. Huwag tayong manalig sa sarili nating karunungan, sinasabi doon. Ano ibig sabihin nun, Pas? Hindi na ba ako mag-iisip? Upo na lang ako? Huwag na ako mag-isip? Bahala na si Lord? Hindi po gano'n na sinasabi sa atin, mga kapatid. Ang katotohanan, hindi po tayo pinagbabawalan ng Diyos na hindi mag-isip. Amen? Dapat po nag-iisip tayo. Dapat lagi tayong, alam niyo yun, meron tayong pagtitiwala sa Lord at paghingi ng karunungan galing sa Kanya. Hindi po tayo kahit kailan na inatasan ng Diyos na maging tamad sa ating pag-iisip. In English, mga kapatid, kung makikita nyo doon, sinabi doon na lean. Lean, do not lean. Ang ibig sabihin ay sumandal o ibigay ang iyong buong bigat. Wag mong ibigay ang iyong buong bigat. Do not lean on your own understanding. Wag mong ibigay lahat doon sa iyong sariling karunungan. Bakit? Dahil, una tigit sa lahat, ang atin pong pag-iisip ay limitado. Sino naniniwalang siya ay limitado? Ako naniniwala ako. Kaya ako nagtatanong sa Lord Why? Limitado po ang ating isip. Ang Diyos lamang po, mga kapatid, ang merong karunungan na hindi po nasusukat. Kasi sinasabi ng Diyos sa atin today, bilang ating Ama, na magtiwala ka sa akin. Huwag sa karunungan mo kasi limitado iyan. Sabihin niya natin, limitado.
Kaya po mga kapatid, today, huwag sa sariling karunungan. Manalig at manangan tayo saan? Sa karunungan ng ating Panginoon. Ano po ba ang larawan ng hindi nananalig sa sariling karunungan? Una, makikita po natin ito sa Luke 22 verse 42. Kung saan sinabi doon na sandigan na dapat natin hindi po yan yung hindi po yan yung 42. Sorry. Yan. Lucas 22:42 kung saan, hindi ko na po nilagay diyan ha. Ano sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Garden of Gethsemane sa kanyang prayer? Not if you may ano sinabi niya doon? Kung maaari mong ialis sa akin ang sarong ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Kikilalanin mo ang katotohanan, ang karakter at kalooban ng Diyos higit pa sa iyong sariling karunungan. Yun po ang larawan ng hindi nananalig sa sariling alam. Na pag may nangyayari sa buhay mo, okay Lord, mag-iisip ko na gagawin ko, pero hindi ako mananangan dito kasi alam kong yung iyong karunungan ay hindi masusukat. Pangalawa, Kawikaan 21:31. Ano sinabi sa Proverbs 21:31? The horses, what? The horses are made ready for the battle, but victory rests only to the Lord. Kahit handang-handa na mga kabayo para sa digmaan, ngunit ang katagumpayan ay mananatiling sa Diyos. Hindi ko po gustong i-spoil kasi meron po talaga angkop na message ito this month. Ngunit gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, na kahit magplano tayong maigi, meron po dapat tayong kikilalaning Diyos na magpapahintulot sa lahat ng bagay. Amen? And number 3, Awit 147 verse 5, kung saan sinabi doon ng si Yahweh na ating Diyos ay dakila't makapangyarihan at kanyang karunungan ay hindi masusukat. So ganyan po ang larawan ng isang taong hindi nananangan sa kanyang sariling karunungan. Kinikilala mo ang Diyos na merong karunungang hindi masusukat. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Ay, grabe naman. Kanina pa natin dinadakila ang Lord dito. Mga kapatid, hindi po tayo pinagbabawalan na. Again, hindi tayo pinagbabawalang mag-isip para sa mga sarili natin, para sa mga anak natin, kapatid at kapamilya, or sa hinaharap ng ating mga buhay. Ngunit nais pong ipaalala sa atin ng ating Diyos o ng talata na limitado po ang kakayanan nating mag-isip. Sabi nga sa isang kasabihan, ang pinakadelikado po ng mga kapatid, ang pinakadelikadong mga bagay o desisyon sa buhay ay hindi po yung mga hindi pinag-isipan. Hindi po yun ang pinakadelikado. Ang pinakadelikadong desisyon sa buhay ay yung pinag-isipan at pinagplanuhang mabuti. Ha? Bas, di ba baliktad? Yes. Yun po ang mga pinakadelikadong bagay. Mga pinag-isipan at pinagplanuhang mabuti na hindi isinangguni sa Diyos. So kung magpaplano ka this year, isangguni mo yan sa Diyos. Amen? Alam niyo po, nawala sa isip ko, bilis sasabihin ko. Nawala. Hindi ko nasangguni sa Lord. Hindi tawag dyan, isa pong bagay na, eto, lagi nyo naman po narinig sa amin mag-asawa. Nung bago po nagkaroon ng Leon, ang amin po talagang prayer sa Lord is, Lord, alam ko pong meron kayong kakayanan gumawa ng buhay sa loob na sinapupunan ng anak ko. Ng asawa ko. Pero hindi ko po hawak yun. Pwede namin subukan, pero walang mangyari. Alam namin, Lord, na meron kang kakayanang lumikha ng buhay. Kung gagawin mo, Panginoon, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Kasi hindi natin alam eh. So kung meron tayong pagtitiwalaan, wag yung sarili nating karunungan.
Yung may calendar. Hindi lang ko naman po pinopromote na hindi kayo mag-family planning ano. Nakatawa lang kasi ako noong reunion namin doon sa bahay. May isa kaming kasama na gusto na rin magkaanak. Nandun yung mga pinsan ko noon sa bahay namin and nag-uusap-usap kami na ganito ganyan, gusto na sundan, bla bla bla. And nagka-calendar, nagpapaalaga. Sabi namin na huwag niyong kalimutan na ang pagtatalik sa mag-asawa ay kaloob ng Diyos. Ay doon sa pinsan pala namin, di pa nagkakaanak pala yon. Huwag niyong kalimutan na pagtatalik ay kaloob ng Diyos sa mag-asawa. Yan po ay isang bagay na dapat ini-enjoy na mag-asawa. Hindi po yan isang bagay na dapat niyong gawin kasi nape-pressure na kayo. Para po to sa mga may asawa na na wala pa pong anak, kailangan nyo munang i-enjoy yung inyong bonding bilang mag-asawa. Kung pagkaloob ng Diyos, then so be it. Even sa mga hindi po usapin ng pagbubuntis, kung nag-aaral tayo, let's enjoy studying. Naks, ikaw ba talaga yan, Pastor? Kung tayo po ay nagbi-business, i-enjoy natin yung business natin. Kung tayo nagtatrabaho, mahalin natin yung trabaho natin. Why? Kasi hindi natin alam kung kailan ibibigay ng Diyos yung breakthrough. Pero alam natin na pinapangalagaan natin kung anong binibigay ng Diyos sa atin. Amen? Ayan, malapan pa natin ating Panginoon. So, isanggunin nyo muna sa Lord. Lahat ng plano nyo, yung sinulat nyo dyan, isanggunin natin sa Lord yan. Mamaya, Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Kung ano man, Lord, pagkakatiwala ko sa inyo. Kung hindi man ito, Panginoon, iiwas mo ko. Kung ito man, Lord, gabayan mo ko. Amen? Lastly, sabi kanina, trust in buong puso magtiwala, huwag sa sariling karunungan, at sa lahat ng ginagawa. Sa lahat ng ginagawa. Ang pangako po mga kapatid ng pagsama ng Diyos ay naroon po sa mga taong kikilalanin at aalalahanin siya sa lahat ng kanilang gagawin. So kung ikaw, ayan po ay garantiya ko no mga kapatid sa atin lahat. Ang pagsama ng Panginoon ay kapag nandun yung pagkilala mo sa Kanya bilang siyang Diyos. Okay? So kung meron man tayong gagawin mga kapatid, ikilalanin po natin ang Panginoon sa lahat po ng panahong iyon. Ngayon, tingnan muna natin mga kapatid. Sabi po doon sa verse 6. Sa English muna tayo, ayan. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. At ituro niya sa iyo ang tamang landas. Sa Tagalog kasi hindi niya talaga kinuha yung metaphorical thought. Nilagay niya kung ano yung literal na gusto niya sabihin. So, dito makikita natin mga kapatid, sa English, sinabi doon, and He will make straight your paths. So, tanong ko, nung inaaral ko to, ano ang significance o esensya, bakit niya sinabing straight? Ipansin nyo, bakit nga ba straight? Bakit tuwid? Ngayon mga kapatid, sa panahon po ni Haring Solomon, ang mga kalsada po noon ay hindi pa engineered na ganito ang mangyayari sa mga kalsada. Eventually, habang pong ang panahon ay lumilipas, nalalaman ng tao kung paano gumawa ng isang magandang kalsada. Kaya diba sabi doon na ang Panginoong Jesucristo darating in the fullness of time, kung saan meron na mga gulong, meron na malalakaran na, maayos sa mga sibilisasyon. Dahil po nung panahon ito mga kapatid, wala pa. Rough roads. Pansin nyo, in Psalms, sinabi doon, kahit maglakad man ako, di ba, sa libis ng kadiliman. Isipin mo naglalakad ka sa libis na madilim. Ganun po ang mga daanan dati. At sa panahon po ni Haring Solomon, wala pa pong daan na tuwid. Hindi tulad sa panahon ng mga Romano in Jesus Christ time, kung saan ang mga daan at kalsada ay masusi na pong napagplanuhan. At kung makikita nyo dito mga kapatid, no sinabing path, hindi po sinasabi ditong kalsada. Ang sinasabi dito ay daanan. So ibig sabihin mga kapatid, dito po sa parting ito ng talata, tinutukoy dito na ang dadaanan mo in everyday
ay magiging tuwid. Ngayon, makikita natin mga kapatid, bakit nga ba mas pinipili natin, pag bumabiyahe tayo, mas gusto nating mag-expressway, di ba? Dire-diretso. Bakit nga ba? Kasi alam natin na dito sa mga kalsadang ito, mabilis, maayos, at hindi matagtag. So sinasabi dito ng ating Panginoon, mga kapatid, na kung tayo sa lahat ng ating gagawin ay kikilalanin natin ang Diyos, ay pinapangako niyang ang lahat ng dadaanan natin ay matuwid. Amen? Double meaning, no? Matuwid, straight, and matuwid na righteous. So yun po yung isang bagay, no, mga kapatid, na kailangan natin tignan. Bakit? Sa mga daan pong paliko-liko, mga kapatid, in their time, ang mga daanan po nila doon ay prone sa mga bandido. Kung saan pwede kang manakawan. Nakita niyo nangyari doon sa isang lalaki na tinulungan ng Samaritano. Dumaan lang siya sa isang lugar. Napahamak na. Kaya kung ating dadaanan, mga kapatid, at hindi natin to isasangguni sa Lord, ang dadaan natin, mga kapatid, ay paliko-liko, crooked. At doon po delikado ang bawat isa sa atin. So mga kapatid, kung kikilalanin po natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, pinapangako ng Panginoon sa atin na dadaan tayo sa isang daanang matuwid. Ay, hindi po ako dito nangangampanya sa isang matuwid na daan. Ngunit ito po ang nais ng Panginoon sa atin na lumakad sa tuwid na daan. Paano? Pag kinilala natin sa lahat ng gagawin natin na ang Diyos ay kasama natin. Remember, sabi doon, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Sabihin nga natin, sa lahat ng iyong ginagawa. So, hindi po pwede, mga kapatid, meron tayong mga bagay na itatabi natin para sa mga sarili natin. Ay, itong pangarap ko na to, 2026, para sa amin to at sa Lord. Itong pangarap ko dito, para sa akin lang to. Hindi po pwedeng ganun. Kumbaga, ang ating relasyon sa ating Panginoon ay parang pag-aasawa. Lahat ng bagay ay hindi mo dapat ilihim sa ating Panginoon. Ang ironic pa dito, mga kapatid, nililihim mo na sa Diyos, hindi mo naman siya mapaglilihiman. So, hindi pwede, mga kapatid, kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay, lahat dapat ng gagawin natin, ay kilalanin natin ng Diyos sa kasama natin. Sabi doon, in all your ways in all your ways. So, kung ikaw ay papasok sa trabaho, alalahanin mo ang Diyos. Kung kakain ka, alalahanin mo ang Diyos. Kung ikaw ay makikipag-meeting, alalahanin mo ang Diyos. At sa kahit mga simpleng bagay sa ating buhay, sabihin nyo nang gusto nyo sabihin, pero kailangan nating alalahanin ang Diyos. Sa ganung paraan, mga kapatid, magiging tuwid po ang ating dadaanan. Pero gusto ko lamang po sa inyo, mga kapatid, bilang pagsasara na lang din natin, hindi po pinangako sa atin ng Panginoon ang isang smooth na daanan. Even in the time ng mga Romano, hindi naman po sementado ang mga kalsada. Ang pinapangako po sa atin ng Diyos ay tuwid, yes. Pero hindi po ang pinakamadali. Lalo't hindi rin ang pinakamaiksing daan. Pero i-assure sa atin ng Lord na kung kikilalanin natin siyang bahagi ng lahat ng ating gagawin, ipinapangako niya na tama ang ating tatahakin. Amen? Bilang pagtatapos po, mga kapatid, tanong ko po sa inyo, ngayong nalaman natin to, isasama na ba natin ang Lord sa mga plano natin this year? Diba? Sino ngayon ang Diyos sa atin? Ngayon nalaman natin na, okay, kailangan ko pala magtiwala ng lubos sa Lord kasi karunungan niya hindi nasusukat, kaya niyang gawing tuwid yung dadaanan ko. Ngayon, sino ang Diyos para sa atin? Ngayong nalalaman natin na may higit po siyang kakayanan upang pasaganahin at patagumpayin tayo this 2026. Nawa po, mga kapatid, ay makita nating
may higit na mas mabuting nais ang Diyos para sa atin ngayong taon. Kaya lahat ng nais natin at lahat ng gagawin natin, pagkatiwala nating lahat sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan. And this year, mga kapatid, yan, okay lang, dyan ka na muna kapatid. This year, sobrang na-bless po kami mga pastor po no, sa inyong lahat. At bilang pong pasasalamat, gusto po namin na magtipon-tipon po yung kada pamilya na nandirito. Lahat po ng kada pamilya, magtipon-tipon po tayo, magbilog po tayo, and let's hold hands together. Kung sino po yung mga kapamilyang narito, yung buo pa. Kung wala po yung kasama nyo, pwede po kayong sumama sa iba pong pamilya, no? Come on, come on. Family daw, family. Yan. Sobrang na-bless po kami mga pastor. Inayaan ko po pala yung mga pastor dito sa harapan yan. Makakauwi na po kayo dito. Come on, yung mga pamilya. Sige. Kung wala kang pamilya, you can go with someone's family. Ayan. Ayan. Hold hands po tayo mga kapatid. Sa mga pamilya po nandyan, Ay, pamilya po muna. As in literal na pamilya muna. Pamilya lang po, pamilya. Sorry, alam ko may mga outcast. Yung mga walang pamilya, pwede po magsama-sama yung mga wala. Kahit group of 3, group of 4. Go, go, go. Sige. Yung mga walang kasama kapamilya, pwede tayo sumama sa ibang pamilya. Group 3 and 4, yan. At magbilog po tayo, maghawak kamay po tayo ng mga kapatid. And this time around mo, mga kapatid, dahil po sobra po na kami na-bless sa inyo, pahintulutan nyo po yung mga pastor nyo this time around na i-bless din naman po ang inyong mga pamilya this year. So your pastors will go around sa mga pamilya pong ito at i-bless po kayo with prayer. So come on.
Hallelujah. Amen. O, di ba? Salamat po, no? At kami po ay lubos na natutuwa, nagagalak sa bawat isa po sa atin, no? Dahil pala tayo tumayo as we close our prayer, sorry. Di pa natin kinu-close yung message, mga kapatid. Pinag-pray pala natin ang bawat isa. Amen. Tayo pala tayo manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, O Diyos, loobin niyo po, Panginoon, na ang mga pagpapalang hinatid ng inyo pong mga lingkod, O Diyos, patungo po sa kongregasyong ito, Panginoon. Kilalanin niyo po, Panginoon, ito. At dalangin namin, Panginoon, ano man po ang hinatid namin, O Diyos, bilang aming handog sa mga pamilyang ito. Panginoon, dalangin namin na ito po ay dinggin niyo at bigyan niyo po ng katuparan. Lord, wala po kami ibang hangad this year, kundi po ang mas madakila ka po sa aming mga buhay na meron pong tunay na pagtitiwala sa inyo. Hindi lamang po sa mga personal namin mga buhay, kundi higit sa lahat, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, sa pagpapalagana po ng inyong salita, at sa pagpatuloy na pagdakila po sa inyo, O Diyos. Kilalanin namin kayo, Panginoon, bilang tunay na bahagi ng lahat ng aming gagawin. At umaasa kami, Panginoon, na sa aming pong pagtitiwala sa inyong lubos at ng buong puso, O Diyos, at pagkilala namin sa lahat ng iyong magiging intervention sa lahat ng aming gagawin, ay gagawin mong matuwid ang aming dadaanan pagkat ito ang ipinangako mo sa amin, O Diyos. Lord, this year, ang bawat isa po sa amin, hanggang sa pagtatapos ng taong ito, sasabihin namin na kami ay matagumpay dahil po sa inyong pagsama at biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon. Kami po ay tunay na nagtitiwala, nananampalataya at umaasa, O Diyos, sa inyong pagpapala this year. Kayo po ang aming pinag-iiwanan ng mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen.